Samantala, lagi ngayong pinag-uusapan ang pabahay kasunod ng pagbaha sa malaking bahagi ng Luzon. Pero may mechanics po iyan, kaya kakausapin natin ngayon si National Housing Authority General Attorney Chito Cruz live sa aming studio. Good afternoon po, GM Cruz. Good afternoon po sa inyong lahat. Okay, ako po si Habiba. Malinaw po ang pangangailangan sa pabahay ng mga nasalanta ng baha, lalo na ang mga nainirahan sa waterways natin. Ano ang malaking proyekto po ng NHA para ma-address itong pangangailangan ito? Okay, alam niyo po nung as early as late last year po, kami, ang ahensya po namin ay naatasan ng mahal nating Pangulo para po magpatupad ng 5-year program para po ma-address natin, makapagbigay tayo ng pabahay para po dun sa mga na-identify nating 104,000 na mga informal settlers na nakatira po dun sa dangerous area. Ano po. Under this program po, 20,000 plus a year ang gagawin natin for the next 5 years para po mapunan natin yung pangangailangan pabahay. So, for this year po, nakakasana po yung ating 20,000 na pabahay para sa ating mga kababayan na naninirahan sa mga danger areas. Ano po. At dahil nga po na nangyari itong baha at ang sabi sa plano ng DPWH at saka MMDA na kailangan ma-resolve natin yung problema ng baha in the next 2 years, siguro po pag-aaralan namin na ma-accelerate po yung programa natin para nang sa ganun masundan po natin yung mga proyekto ng MMDA at saka ng DPWH dahil ang NHA po ang aming role na ginagampanan po dito is yung pagre-relocate po ng ating mga kababayan na naninirahan sa mga estero at sa mga danger areas. Alin po sa mga dangerous areas ang inyong prioridad? Well, na-identify po natin yung mga nasa floodway, no po. Unang-una po yung 5 esteros na malapit sa Malacanang, yun po ay na-identify natin as a priority area. Pangalawa po, yung mga nasa Manggahan River Channel dahil ito po alam natin nakakabara sa daloy ng mga pagbaha, no po. Kung sakali po na may relocate natin itong ating mga kababayan, saan po ito may relocate at ano po yung mga mechanism sa relocation? Okay, doon po sa programang aming ginagawa ngayon, yung pong partnership po ito between the local government unit and the national government na kung saan yung pong LGU po ang maghahanap ng mga lupa na kung saan tatayuan naman ng national government ng mga pabahay. This will involve the construction of medium-rise building po along within the Metro Manila po, no? Ang process po, ang naging balakid po lang namin, no, doon sa initial na papatakbo ng programa is medyo may kakulangan po yung mga LGU properties na identify at nabigay doon sa proyekto, no? So ang ginawa po ng NHA para po ma-jumpstart yung programa, yun na po mga properties na rin po na pag-aari ng NHA or national government po yung aming tinarget. So meron po tayong about 8 properties po ng National Housing Authority that will be converted into medium-rise building community. So mga about 5,000 po yung magagawa natin initially using our 8 properties po. Saan-saan po ito? Ito po yung meron po dito sa Smoky Mountain, dito po sa Caloocan, dito rin po sa Quezon City, sa Pasig meron din po tayo, at dito sa San Jose del Monte. Meron din po na ibigay yung ating mga LGU na property na ating pinag-aaralan ngayon. This will also give us another 5,000. Ang mga LGU po ng Caloocan, Manila, Pasay, Taguig, ang mga nakapag-identify po ng mga properties na kung saan po natin gagawin yung ibang mga proyekto. Okay. Karaniwan pong nagiging problema ay ang hindi pagbayad ng mga beneficiaries sa cost of housing kahit mababa ang amortization. Paano niyo masusolusyon ito?
Well, yun pong aming programa na naintindihan po namin na pag naglipat po tayo at nag-relocate ng mga pamilya, ano ho, may adjustment period po yan. Kaya po yung ating first year ng relocation, wala po kaming sinisingil sa mga beneficiaryo natin. So, libre po ito the first year. On the second year po, for the next 5 years, 200 pesos lang naman po yung ating sinisingil sa kanila. Napakababa po at talagang very affordable dahil po we make sure po na yung ating binibigay na mga pabahay ay talagang affordable for our beneficiaries. Pagkatapos po, sinusundan po rin natin ang mga livelihood training programs na kung saan nagte-train tayo ng mga beneficiaries natin para ho magkaroon sila ng panibagong mga hanap buhay. Katulad po kanina, kamiting ko po yung ILO na kung saan nagbibigay sila ng mga training para sa green jobs po, no? At we have signed an agreement na in-extend na po namin, nagkaroon na kami ng first batch at in-extend pa po namin para sa ganoon makapag-train pa tayo ng ating mga beneficiaryo at magkaroon ng hanap buhay. So nasabi po ninyo no, na nandoon na magbibigay po kayo ng hanap buhay, may mga training. So paano po ninyo mapapapayag itong mga i-relocate sa inyong mga terms? Well, ang amin pong unang-una po, ang basic target po namin, katulad pong itong nasalanta po tayo ng pag-ulan sa habagat, meron po kaming na-identify na about 5,363 families po na nasa evacuation center at nasa makeshift evacuation center po na kung saan po ayaw na po natin silang pabalikin dun sa kanilang mga tinitirhan. So ito pong mga grupong ito na declare na hindi na ho po pwede balikan yung mga areas nila. Ito po unti-unti na natin inililipat dun sa ating mga housing projects at we will be able to complete this in the next 2 months. Okay, isa ngayon po, ano naman ang papel ng local governments natin tungo sa pagsasaayos ng housing natin sa bansa, lalo na sa mga delikadong lugar? Well, unang-una po, malaking partisipasyon ng local governments dahil unang-una, yun nga pong pinatutupad natin na housing program para ho dun sa mga informal settlers living in danger areas. Sila po ang dapat maghanap po ng mga properties na kung saan tatayuan natin ng medium-rise building. At ang mga local governments under the law and alam na ho natin ang problema ng informal settler, hindi po matatapos to at kung hindi po hihigpitan at patutupad ng ating mga LGU yung mga palatuntunan at batas sa pabahay. Dahil po kahit po ma-relocate natin yung sinasabi nating 104,000, kung hindi po mababantayan naman ng LGU yung kanilang mga lugar, mapupuno rin po ito ng mga informal settlers at tuloy-tuloy po at walang katapos yung problema natin. Okay, maraming salamat po NHA General Manager Chito Cruz sa inyong oras. Thank you po.